unang anibersaryo namin ni Lia. 1 taon na pala ang nakalipas mula noong araw na sinabi naming I do sa harap ng Diyos, ng pamilya at ng mga kaibigan. Para i-celebrate, nagluto ako ng paborito niyang pagkain. Nagbukas ng isang bote ng wine at naisip kong sorpresahin siya sa panonood ng aming wedding video. Ang SDE o Same Day Edit lang ang napanood namin noon, pero ang full-length video, ang halos 2 oras na coverage, ay hindi pa namin napapanood ng buo. "Ang cheesy mo, Alex," sabi ni Lia, pero nakangiti siya habang umuupo sa tabi ko sa sofa. Pinindot ko ang play. Ang unang eksena, ang simbahan. Pinalamot yan ng mga puting bulaklak. Ang mga bisita, nakangiti. Ako, sa may altar, nanginginig sa kaba, at si Lia, dahan-dahang naglalakad sa aisle, napakaganda sa kanyang puting bestida. Bumalik ang lahat ng emosyon mula sa araw na yun. Ang saya, ang kaba, ang pag-iibig. Sa gitna ng seremonya habang nagpapalitan kami ng mga pangako, may napansin ng mata ko. Sa likod ng mga abay, sa may bandang gilid malapit sa isang malaking poste, may isang lalaking nakatayo. Hindi ko siya kilala. Nakaluma at medyo maluwag siyang barong Tagalog at ang tindig niya ay iba sa lahat. Habang ang lahat ay nakatingin sa amin ni Lia, siya ay tila nakatingin sa ibang direksyon sa may bintanang salamin. "Sino yun, mahal?" tanong ko. Itinatapat ang daliri ko sa screen. Tumingin si Lia. "Sino?" "Ewan, baka kamag-anak ng nanay mo na hindi mo na matandaan. Hayaan mo na." Pinalipasan ko ito. Tama naman siya. Maraming bisita, imposibleng makilala ko ang lahat. Nagpatuloy ang video, ang reception, ang unang sayaw, ang mga talumpati, pero habang nanonood ako, hindi ko maalis ang pakiramdam na may isang paris ng matang laging nakamasid, isang presensyang hindi imbitado sa aming masayang alaala. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Lia, hindi ako mapakali. May kung anong bumubulong sa akin na panoorin ulit ang video. This time, hindi para sa nostalgia, kundi para sa investigasyon. Umupo akong mag-isa sa sala. Hawak ang remote control na parang isang detective na may hawak na magnifying glass. Pinindot ko ulit ang play. Hinanap ko ang lalaki sa simbahan. Nandoon pa rin siya, sa parehong pwesto. I-pause ko. I-zoom in. Malabo ang kuha pero kitang-kita ang kanyang anyo. Payat, medyo matangkad, at ang kanyang buhok ay makintab at nakasuklang ng maayos. Ang kanyang barong ay gawa sa pinya pero ang disenyo ay luma na. Nag-fast forward ako sa reception. Sa eksena kung saan hinihiwa namin ang wedding cake. Nandun siya, nakatayo sa likod ng mga kaibigan namin, sa pagitan ng 2 pinsan ko. Hindi siya nakangiti. Nakatingin lang siya. Ang kanyang mga mata ay diretso sa amin ni Lia na may ekspresyong hindi ko mabasa. I-rewind ko. I-play. I-pause. Totoo. Nandoong talaga siya. Ang pinaka nakakakilabot ay ang eksena sa garden photoshoot. Kami lang dapat ni Lia at ang photographer ang nandoon. Sa isang wide shot, habang magkayakap kami sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita ko siya. Sa malayo, malapit sa isang lumang pader na bato, nakatayo siya sa ilalim ng lilim, halos natatago. Isang anino lang, pero alam kong siya yun. Ang tindig, ang barong, paano siya nakarating doon? Bawal pumasok ang mga bisita sa lugar na yun. Tinanong ko si Lia pag uwi niya. "Mahal, tingnan mo. Yung lalaki. Nandoon na naman siya." Pinanood niya. "Alex, ano ka ba? Baka isa sa mga staff ng caterer o ng videographer. Nagiging paranoid ka na." Tumawa siya. Gusto kong maniwala sa kanya.
Gusto kong isipin na nag-o-overthink lang ako, pero hindi maalis sa isip ko ang titig niya sa reception. Hindi iyon titig ng isang staff. Iyon ay titig ng isang taong may malalim na interes. Titig ng isang taong nagmamay-ari. Kung ang video ay nagdudulot ng kaba, ang mga litrato ay nagdulot ng purong takot. Dahil sa video, pwedeng sabihing nagkataon lang. Pero ang litrato, ang isang iglap na nakulong sa oras, iba yun. Binuksan ko ang aming wedding album, ang makapal na librong nakabalot sa puting katad. Bawat pahina ay isang masayang alaala. Ang mga liti, ang mga yakap, ang mga halik. Pero ngayon, hinahanap ko ang isang bagay na mali. At nakita ko siya. Sa isang group picture kasama ang pamilya ni Lia, na andoon siya sa pinakalikod. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng balikad ng tito ni Lia. Sa isa pang litrato, habang nagsasayawan ng mga tao, nakaupo siya sa isang mesa sa sulok, mag-isa, nakatingin sa amin. Pero ang huling piraso ng aking katinuan ay nawasak ng isang partikular na litrato. Ito yung paborito ko. Kinuha ito sa isang maliit at pibadong hallway papunta sa bridal suite. Kami lang ni Lia ang naandoon. Magkaharap kami, magkadikit ang aming mga noo, parehong nakapikit, ninanamnam ang sandali. Sa likod namin, may isang malaking antigong salamin na may gold leaf frame. Tinitignan ko ang salamin sa litrato at doon, sa refleksyon, na andoon siya. Nakatayo siya sa likod namin. Sobrang lapit na parang ilang pulgada lang ang layo niya. Ang kanyang imahe sa salamin ay malinaw. Malinaw na malinaw. Ang kanyang barong, ang kanyang makintob na buhok, ang kanyang seryosong muka. At sa litratong iyon, sa refleksyon, nakangiti siya. Isang maliit, kampante at nakakakilabot na ngiti. Imposible! Walang ibang tao sa hallway na iyon. Naaalala ko. Siguradong sigurado ako. Kami lang ni Lia. Isinara ko ang album ng mabilis, na parang isang mainit na bagay na napaso ako. Ang lalaki ay hindi lang isang bisita. Hindi siya isang staff. Hindi siya isang nagkataon lang. Sumasama siya sa amin sa mga sandaling kami lang dapat. Isa siyang multo sa aming mga alaala. Isang multo na nakangiti sa salamin. Hindi na ako makatulog. Sa gabi, pinapanood ko si Lia habang natutulog, hinahanap ang anino ng lalaki sa aming kwarto. Ang aming bahay na dati isang kanlungan ay naging isang entablado para sa aking paranoia. Ang bawat salamin ay tinititigan ko ng may takot. Kailangan kong malaman kung sino siya. Nagprint ako ng isang close-up shot ng mukha niya mula sa litrato sa salamin. Malabo pa rin, pero sapat na. Sa sumunod na pagbisita namin sa bahay ng mga magulang ni Lia, dinala ko ito. Ma, kilala niyo po ba to? Tanong ko sa nanay ni Lia, si Tita Elena, habang nagkakape kami sa kanilang hardin. Isa po sa mga bisita sa kasal, hindi ko lang po matandaan. Kinuha ni Tita Elena ang litrato. Sa una, ngumiti siya. Pero habang tinititigan niya ang mukha sa papel, dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti. Napalitan ito ng isang ekspresyong pamilyar sa akin. Takot. Namutla siya at ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. "Saan mo to nakuha, Alex?" Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. "Sa wedding album po namin. Bakit po? Kilala niyo po ba siya?" Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang litrato na parang napapaso. Iniwas niyang tingin. "Wala yan. Huwag mo nang intindihin. Mga laro lang yan ng ilaw at anino." "Pero tita, malinaw po. Nandun siya sa maraming litrato, pati sa video."
Tumigil ka na, Alex. Biglang sabi niya, medyo malakas na ikinagulat ko. May mga bagay na hindi dapat hinuhukay. May mga bantay na hindi dapat ginugulo. Bantay? Anong ibig niyang sabihin? Bago pa ako makapagtanong ulit, tumayo siya. Pero bago siya tumalikod, may narinig akong binulong niya sa sarili niya. Isang salita na kakaiba, isang pangalan na parang hindi pangalan. Santilmo. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang salitang iyon. Santilmo, Saint Elmo's Fire. Ang bolang apoy na lumilitaw sa mga barko noong unang panahon. Ang sabi ng mga matatanda sa probinsya, iyon daw ay kaluluwa. Isang babala, isang engkanto. Pagkatapos ng araw na iyon, naging mailap sa akin si Tita Elena. Pero nakita niya siguro ang lumalalim na pagkabalisa sa aking mga mata, ang namumuo kong obsesyon. Makalipas ang isang linggo, dumating siya sa aming bahay. Dala ang isang maliit at mabigat na baul na gawa sa nara. Pamana ito ng lola ko sa nanay ko at ipinasa niya sa akin. Sabi ni Tita Elena, ang boses ay malumanay na pero may bigat. Panahon na siguro para malaman mo. Binuksan niya ang baul. Ang amoy ng lumang kahoy at natuyong dahon ng tabako ay kumalat sa hangin. Sa loob, may mga antigong bagay. Isang lumang rosaryo, mga sulat na nakatali ng laso, at isang makapal na album ng mga litrato. Ang pamilya namin, Alex, galing sa isang malayong probinsya sa Visayas. Pag-uumpisa niya, ang kwento na ipinapasa sa bawat henerasyon ng mga babae ay mayroon kaming kaibigan, isang bantay. Inilabas niya ang album. Ang mga litrato ay sepia-toned at marupok na. Ipinakita niya sa akin ng isang litrato ng kasal ng kanyang lola sa tuhod. Kuha niyoong 1920s. Sa likod ng mag-asawa, sa tabi ng isang puno, nakatayo ang isang lalaki. Payat, matangkad, nakabarong. Ang parehong lalaki. Sunod, isang litrato ng binyag ng kanyang lola. Nandoon na naman siya, nakatingin mula sa bintana ng simbahan. Sunod, ang kasal ng kanyang mga magulang. Nandoon siya, isa sa mga bisita. Hindi siya tumatanda. Ang parehong mukha, ang parehong tindig, ang parehong barong. Sa bawat mahalagang okasyon ng pamilya nila sa loob ng 100 taon, nandoon siya. Isang tahimik at palaging presenteng saksi. Sino siya? Tanong ko na nanginginig. Hindi namin alam ang tunay niyang pangalan. Sagot ni Tita Elena, isa siyang engkanto, isang nilalang ng lupa. Ayon sa alamat ng pamilya, tinulungan daw niya ang aming ninuno, isang dalagang nawala sa gubat. Bilang pasasalamat, nangako ang dalaga na siya at ang kanyang mga anak na babae ay kikilananin siyang bilang bahagi ng pamilya. Isang bantay, isang kaibigan. Tinawag nila siyang Santilmo dahil minsan ang isang maliit na bolang apoy daw ang nagpapakita bago siya maramdaman. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi siya masama, Alex. Tagapangalaga siya. Pero mapaghanap siya. Gusto niyang maging bahagi ng lahat. At ang presensya niya sa kasal ninyo, iyon ang kanyang pagpapakilala sa iyo, ang kanyang pagtanggap sa iyo sa pamilya. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa aking mga haka-haka. Hindi multo ang sumusunod sa amin. Isang engkanto. Isang walang kamatayang nilalang na ngayon ay bahagi na ng buhay ko. Ang kaalamang ito ay parang lason na kumalat sa aking sistema. Binabago ang lahat ng aking mga alaala.
nagsimula akong questionin ang sarili kong karanasan sa kasal. Naaalala ko ngayon ang isang biglaang lamig na naramdaman ko sa batok ko habang isinusuot ko ang singsing sa daliri ni Leah. Akala ko noon, kabalang. Pero ngayon, iniisip ko, baka hininga niya iyon. Naaalala ko ang isang mahinang bulong na narinig ko pagkatapos naming maghalik sa altar. Sa wakas, akala ko galing sa isa sa mga bisita. Pero paano kung galing sa likod ko lang? Ang pinakamatindi ay nang pinanood ko ulit ang video. This time, naka-headphones ako, pinakikinggan ang bawat detalye ng audio. Sa parte ng aming mga wedding vows na andun ito. Sa ilalim ng boses ko at ng boses ni Leah, may isa pang pangatlong boses, mahina, garalgal at parang hangin. Isang boses na bumubulong kasubay namin, inuulit ang aming mga pangako sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, ang hanggang kamatayan ay parang hindi katapusan, kundi isang simula. Ang aking pinakamasayang alaala ay nabahiran na ng isang madilim na katotohanan. Ang araw ng aming kasal ay hindi lang pala sa aming dalawa. 3 kami sa altar na iyon. 3 kami sa unang sayaw. 3 kami sa bawat pangako. Nag-umpisa akong maging balisa sa sarili kong bahay. Pakiramdam ko, ang bawat sulok ay may mata. Ang bawat anino ay may anyo niya. Si Leah, walang kamalay-malay, ay masaya pa rin. Pero ako? Paano ako magiging masaya sa isang pagsasamang alam kong may kasama kaming hindi ko nakikita? Isang kasosyong hindi ko pinili. Ang aming pag-ibig na akala ko ay isang pundasyong matatag ay tila isang antablado lang pala para sa isang mas matandang kwento. Ang ganda ng panaginip ko kagabi, sabi ni Leah isang umaga habang nag-aalmusal kami. Nasa isang napakagandang hardin daw ako. May isang matandang lalaki na nagturo sa akin ng mga lumang kanta. Nanigas ako. Anong kanta? Nagham siya ng isang himig na hindi pamilya sa akin. Isang uyayi na malungkot at kakaiba. Sabi niya, hindi raw niya alam kung saan niya narinig. Nagsimula ang mga pagbabago kay Leah. Maliliit na bagay na kung hindi ako nagmamasid ay hindi ko mapapansin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti sa kawalan, na parang may kausap. Minsan, sa gilid ng kanyang mga mata, may nakikita akong isang bahagyang kislap, isang shimmer, na parang refleksyon ng isang ilaw na wala naman doon. Sinisikap kong isipin na guni-guni ko lang ito, na dala lang ito ng aking obsesyon. Hanggang isang gabi, habang magkatabi kaming nanonood ng TV, napansin ko ang isang bagay sa kanyang pulsuan. Isang pulseras. Gawa ito ng mga pinatuyong dahon at baging na pinagsama-sama sa isang napakakomplikadong paraan. Hindi ko pa ito nakikita kailanman. Saan galing yan, mahal? Tanong ko, pilit pinapakalma ang aking boses. Pinigdan niya ang pulseras na parang nayon niya lang din napansin. Ewan ko, parang bigla na lang siyang nandyan. Sabi niya tumatawa. Ang ganda no? Parang regalo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tinignan kong mabuti ang disenyo ng pulseras. Ang paraan ng pagkahabi ng mga dahon. Pamilyar ito. Bigla kong naalala. Kinuha ko ang nakaprint na litrato ng lalaki. Isinum in ko sa kanyang barong. Ang burda sa kanyang kwelyo. Ang parehong disenyo. Ang parehong pattern. Hindi iyon isang simpleng pulseras. Isa iyong marka. Isang selyo. Isang tanda ng pagmamay-ari. Ang regalo ay hindi galing sa kung saan. Galing ito sa kanya. At isinuot niya ito sa aking asawa habang siya'y natutulog. Habang siya'y nananaginip sa kanyang hardin.
Ang bantay ay hindi na lang nanunood. Nagsisimula na siyang manghimasok. Dala ang takot at galit. Pinuntahan ko si Tita Elena. Wala na akong pakialam kung magalit siya. Ipinakita ko sa kanya ang litrato ng pulseras ni Lia. Ano po ito, tita? Anong ibig sabihin nito? Nang makita niya ang pulseras, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nagsisimula na siya, bulong niya. Ang sabi ng lola ko, ang santil mo, pinuprotektahan niya ang mga babae sa ating pamilya. Tinitiyak niyang masaya sila, ligtas sa kapahamakan, iyon ang kasunduan. Pero may presyo ang kanyang proteksyon. Umupo siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi lang siya gustong maging bahagi ng mga alaala, Alex. Gusto niyang maging bahagi ng dugo. Gusto niyang maging bahagi ng hinaharap. Anong presyo, tita? Sabihin niyo sa akin. Huminga siya ng malalim. Ang panganay na anak ng bawat henerasyon. Hiniram niya, hindi sa paraang kinukuha niya ng pisikal, sa mga panaginip. Habang natutulog ang bata, dinadala niya ang kaluluwa nito sa kanyang mundo, sa kanyang hardin. Tinuturuan niya ito ng kanyang mga kaalaman, ng mga kanta, ng mga sikreto ng lupa. Nagiging malapit sila sa kalikasan. Nagiging malakas ang kanilang intuisyon. Pero may isang bahagi ng bata na laging mananatili sa kanya. Isang koneksyon na hindi mapuputol. Sa sandaling iyon, isang malamig na realisasyon ang tumama sa akin. Ang pagkahilo ni Lia nitong mga nakaraang linggo, ang kanyang pagiging antukin. Dinala ko siya sa doktor noong isang araw. Alex, sabi ni Tita Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at takot. Buntis si Lia, hindi ba? Tumanggo ako, hindi makapagsalita. Ang aming unang anak, ang aking pinapangarap na pamilya. Ngayon ko lang naintindihan, ang presensya ng santil mo sa aming kasal ay hindi lang pagtanggap sa akin. Ito ay isang pag-angkin. Isang pag-angkin sa anak naming na hindi pa man naisisilang. Gumuho ang mundo ko. Ako, si Alex, ang asawa, ang ama, ay isang extra lang pala sa sarili kong kwento. Isang dayuhan sa kasunduang namamagitan sa aking asawa, sa aking magiging anak, at sa isang nilalang na hindi ko maintindihan. Gabi-gabi, pinapanood ko si Lia habang mahimbing siyang natutulog. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang pulseras na dahon ay nakapalibot sa kanyang pulso. Saan siya naglalakbay sa kanyang mga panaginip? Sino ang kasama niya? Isang gabi, hindi na ako nakatiis. Habang natutulog si Lia, bumangon ako at pumunta sa sala. Sa dilim, pinilay ko ulit ang aming wedding video. Ang parehong eksena, ang parehong mga ngiti. Pero mayon, lahat ng ito ay parang isang kasinungalingan. Tinitigan ko ang imahe ng lalaki sa salamin. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga matang nakatingin sa amin. Sa sobrang galit at desperasyon, nagsalita ako sa screen, sa anino sa aking alaala. Anong kailangan mo sa amin? Bulong ko sa madilim na sala. Bakit hindi mo kami iwanan? Walang sumagot. Siyempre, isa lang akong baliw na nakikipag-usap sa telebisyon. Pero habang nakatitig ako, may nagbago sa video. Sa unang pagkakataon, ang lalaki sa refleksyon ng salamin na dapat ay nakatingin sa amin ni Lia ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang ulo ay umikot sa isang paraang imposible hanggang ang kanyang mga mata sa screen ay nakatitig na ng diretso sa akin. Sa akin na nanonood sa sala. Nanigas ako sa kinauupuan ko.
Ang hangin sa kwarto ay bigla na lang lumamig. Ngumiti siya. Ang parehong kampanteng ngiti. Pero this time, hindi ito para sa amin ni Lia. Para sa akin ito. At dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas. Isang kilos ng pag-anyaya. Hindi ito banta. Hindi ito pananakot. Isa itong imbitasyon. Inaanyayahan niya akong tumigil sa pakikipaglaban. Inaanyayahan niya akong tanggapin ang aking lugar. Inaanyayahan niya akong maging tunay na bahagi ng pamilya. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Siyempre, paano mo tatanggapin ang isang bagay na wala naman doon? Pero pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago sa akin. Ang galit ay napalitan ng pagod. Ang takot ay napalitan ng, hindi ko alam, resignasyon, pagtanggap. Hindi na ako natatakot sa mga salamin. Hindi ko na pinipilit hubarin ni Lia ang kanyang pulseras. Hindi ko na pinapanood ang wedding video. Hindi na kailangan. Ang kwento ay hindi na nasa screen. Nasa loob na ng bahay namin. Nasa loob na ng pamilya namin. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang tiyan ni Lia. At habang lumalaki ito, lalo siyang gumaganda. Lalo siyang nagiging payapa. Madalas siyang maghaming ng mga lumang uyai habang hinihimas ang kanyang tiyan. At minsan, sa tingin ko lang kapag nagsasalita siya sa aming magiging anak, para siyang sumasagot sa isang tanong na hindi ko narinig. Nakatayo ako ngayon sa aming sala, nakatingin sa aming naka-frame na wedding picture sa pader. Ang paborito ko, ang kuha sa hallway na may salamin sa likod. Nandoon kaming tatlo, si Lia, ako, at siya. Dati kinasusuklaman ko ang litratong ito, pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ito litrato naming dalawa ni Lia. Ito ang aming family portrait. Ang pagpapakasal kay Lia ay hindi lang pagpapakasal sa kanya. Ito ay pagpapakasal sa kanyang kasaysayan, sa kanyang dugo, at sa kanyang bantay. Ito ang mana. Hindi pera o lupa, kundi isang walang hanggang presensya. Isang kasunduang mas matanda pa sa aming pag-ibig. Malapit nang isilang ang aming anak at hindi ko na iniisip kung magiging kamukha ko ba siya o kamukhaan ni Lia. Ang tanong sa isip ko ay iba. Kaninong mga mata ang makikita ko sa kanya? At kapag tinuruan ko siyang magsalita, kaninong pangalan ang una niyang bibigkasin?